Good morning po, naimbag nga bigat kada kayo amin po at sa inyong mga tagapanood. Yes po. Councilor, kamusta na po ang ating pong bayan po ng Umingan matapos nga po yung pagragasan ng tubig sa ating pong mga barangay at dahil po dyan ay nagdeklara po tayo ng state of calamity. Ngayon, kamusta po ang ating pong bayan po ng Umingan? Ayun po, ongoing pa rin ang ating recovery. Actually po ngayon, sila Mayora, nauna na po sila, sumama po siyang nagdi-distribute ng mga kwan natin, mga food packs, saka iba pang mga kailangan ng ating mga kababayan dito sa Umingan. Sir, ano po ba yung mga immediate concern po na kinakailangan ng ating pong mga kababayan po ngayon sa ating pong bayan? Kasi pwede po bang maka-update? Ilan na po ba yung mga affected po na families at barangay na dahil po dito sa naging pagbaha sa ating pong bayan po ng Umingan? As yung report ko kahapon, nag-committee report din ako kasi kahapon sa session natin. Bale nasa 6,010 families na ang naging affected dito, Sir Fami, dito sa Umingan. 16,000 individuals, more than 16,000 individuals ang affected sa baha. Okay. So sa ngayon po, may mga na-report na rin po ba tayo or mga estimated o mga partial na mga naitala pong mga damages sa infra? Alam po natin sa agrikultura, lalo na po, ang bayan po ng Umingan ay #1 po yan. At sa agrikultura, kamusta po ito, Councilor Tumbukon, sir? Yun nga sa report ko kahapon, sa binigay din sa akin na report ng DA, ni-report ko sa session hall natin kahapon. Ang initial pa lang to, sir, ang ano nila, baka daw madagdagan pa, nasa 4.5 million value ang ating mga patay at around 2 million plus na high value crops ang na-damage sa ating bayan. How about sa infra? May na rin po ba tayong mga report, sir? May isa lang tayong Sir Fami, na damage na dike slope protection around 100 meters sa may Banila River sa Masinsiil. Yun lang naman, pero hindi naman yun nag-contribute sa pagbabaha. Na-damage lang talaga dahil sa lakas ng current ng sa river, ng flow. Yes. And Councilor Edgar Tumbuco, na bilang kayo po ay chairman po ng Committee on Disasters sa Sangguniang Bayan po, right now, meron po ba tayong mga nasa evacuation center or lahat na po nakauwi na rin po sa pong tahanan at yun nga po, inaayos dahil doon pa po sa malawakang pagbaha or mayroon pa rin po tayong nasa evacuation center at inaalagaan po sila right now? Kasi masama pa rin po panahon po natin ngayon na Councilor. Yes, tama, Sir Fabi. Pero actually wala nung kasagsagan din nung bagyo at saka nung baha. Hindi rin naman natin nagamit yung natin kasi nag-open yung mga ibang school lalo na dito sa Poblacion West. May yung Quezon Memorial Academy namin dito na private. Siya na rin nag-open ng school nila, doon natin nilagay yung mga nagpa-rescue noon ng overnight, and ngayon wala naman, nakaramihan nakauwi na sila sa kanilang mga bahay. Alright. Sir, dito nga po sa binanggit po ninyo na bilang ng mga affected families at mga individuals right now, kasi nagbigay na rin po kayo, nagdeklara po ng state of calamity. So bigyan na rin po ng mga relief goods sa kanila, and then nakita po natin pati ang provincial government ay tumulong po sa inyo po dyan at yung po bang pondo po natin para po dito sa state of calamity ay andyan pa rin po, or I mean to say na ito na po ay nagagamit na po natin ngayon kasi itong nakarang naman pong mga buwan na itong pagsimula ng 2025 first time naman po ito na nag-declare po tayo ng state of calamity po, Councilor. Yes, sir. Na natin yan. Nung nag-declare tayo, nagpa-meeting agad si Mayora ng Saturday. Yun ang instruction niya. I-utilize agad ang ating quick response fund at calamity fund.
So na-utilize naman na 'yon, Sir Prami, at nagagamit na natin Sa, sa, na as augmentation sa mm, marami naman ng nagbigay, although marami rin naman kasing naapektuhan kaya, start naman na 'yan ni Mayora na mm. Sir, ano yung mga immediate concern ng ating pong mga kababayan na apektado? Dahil sabi nga po ninyo na sila naman po ay nasa bahay po, no? Pero alam po natin na may mga, syempre sila ay medyo dismayado dahil nga po dito sa biglaan pong pagbaha. May mga immediate concern ba sila na kinakailangan? Kasi mga losses po nila sa pagbaha o kaya may mga natala po ba tayong mga patila sa livestock ay nagkaroon din po ng problema, yung pala po mga alaga, something like that po, Counselor. Yes, yung lalo na sa yung livestock naman, nag-instruct na rin naman ang ating mahal na mayor noon na sa DA na magbigay agad ng assistance sa ating mga magsasaka. Saka ang ano lang noon initially, ang kailangan talaga noon after nung baha yung pag-ano nila, yung paglilinis. Yes, yes. Kasi may kasamang putik, Sir Mm, Prami, yung mm, yun na nag-instruct na din naman noon ng ating mayora sa tulong ng BFP. Yun yung nag-flashing ang ating BFP noon, tumulong sa flashing kasi medyo makapal ang putik mm, lalo na dito sa poblasyon. Apektado ang ating RHU noon, mm, yung mga school, yun yung immediate concern noon, and after that yung kasi marami rin natangay yung yung mga pagkain nila, grocery yes, yes. stocks, yung gas, lalo na yung bigas. And yun lang naman yung mga importanteng noon, kinailangan ng mga kababayan natin, at agaran naman umaksyon ang ating LGU Umingan. Mm. Sir, hindi na Kasama po ng lingid sa kalaman po ng ating pong mga kababayan dyan po sa bayan po ng Umiga na ito nga po nga naging rason na. At siguro para sa inyo pong sa ating pong mga kababayan na hindi po alam kung ano po bang nangyari, pwede po bang kasi mabilisan yung pong pagragasa and then mabilis din po yung pong paghupa po ng tubig baha dyan mismo sa ating pong bayan po ng Umingana dahil po doon sa gate na nabuksan na sa irrigation canal pumasok at hindi mismo doon po papunta po sa ilog. So, kamusta po yung investigasyon po nating sinasagawa po dyan na Councilor Tumbukon, sir? Actually, sir, nung after niyan, nung lumabas na yung balita sa ibang station, nagkaroon na ng sisihan yan. Mm-mm. Prami, nung nag-ano sila at may investigation na nga daw. Pero actually, may post yan si Kapitan sa social media, sa FB. Mm-mm. May statement siya na 5 p.m. pa lang daw, na-close na daw nila yung gate naman ng irrigation canal. At Mm-mm. syempre, ano din niya yung side nila. Mm-mm. Sabi there's always a two sides of the story. Mm-mm. So, yun naman yung side niya. And actually kahapon, Sir Prami, na namin yan, yung kasama naman natin na councilor na Mm-mm. committee ng Public Works na may kinalaman naman sa ating mga irrigation canals, nag-initiate siya ng committee hearing. Mm-mm. Naka-schedule sana yun ngayon. Mm-mm. Naka-schedule sana yun ngayon, today. Kaya lang nag-cancel naman ang province natin ng government work. So hindi natuloy, and gusto sana in aid of legislation lang naman kami, Yes. pero gusto namin marinig din yung side ng barangay captain and yung Mm-mm. mga sabi nila may caretaker din daw kasi ng NIA doon, ng Mm-mm. Mm-mm. National Irrigation, o so binigyan din namin ng summon yon, ng notice na magpunta sana para sa public
proper forum ma-explain naman yung para marinig din natin yung side nila. Yes. So, sa tingin ko rin naman diyan, siguro hindi naman magiging, sa tingin ko lang, in my own opinion, hindi major cause yung kung kumbaga contributory factor nga yan lang yan yung kung totoo man na hindi nasara, contributory factor na lang siya at talaga nga naman na malakas ang ulan nung hapon na yon. So siguro ang ano ko na lang, hintayin natin yung proper investigation, thorough investigation. Bago tayo magano kasi nga may side din naman sila na na-close nila. Yes. So kailangan natin ng thorough investigation bago tayo mag-conclude ng talagang proper. Kasi from me, nung after that, nag-ikot ako eh. Nag-ikot din kami nila Mayora. Tapos the day after, nung umagang-umagang yon after nung baha, nakita namin may ibang barangay doon na nabaha din, malakas din ang ano, pero hindi naman nakakonekta doon sa Masilsiil Irrigation Canal. So, talagang kumbaga contributory na lang din siguro ito kung talagang hindi man nila nasara. Pero sabi ko nga, there's always two sides of the story. Yes. Kailangan natin ng thorough investigation sa proper forum. So, ibig sabihin na ang ating po mga kababayan ng public ay kailangan muna na maghinay-hinay kasi dapat walang munang sisihan dito, kundi magsagawa ng investigasyon, alamin kung ano ba yung mga kinakailangan para maibigay natin ang karapatan po ng mga solusyon para po dyan po sa naging problema po, Councilor Tumbucon. Maging mahinahon muna tayo. Importante ngayon, wala pong nasaktan naman dito sa Umingan. Wala po tayong casualties. Oh, yun po magandang balita. So, Councilor, ibig sabihin po ba na anong tawag yung Vanilla River po ba yung andyan po sa ating pong bayan po ng Umingan? Vanilla River po. Yes. Ano diyan? Tumaas na rin po yung level po ng tubig po diyan po, Councilor, na yung pong Vanilla River, di ba? Galing po sa Nueva Ecija, Vizcaya? Tama po. Tama. So, nung araw pong yun, tumaas po siya pero hindi naman daw po talaga yung usual lang na pag may bagyo, tataas. Ganun lang. Yun din naman ang sabi ng mga nakatira malapit doon sa Vanilla River. Okay. At maganda po nga pagpapaliwanag po yan na Councilor para of course maliwanagan din po ang ating pong mga kababayan hinggil nga po sa usapin po natin at ito nga kung hindi lang po nag-suspende ang Kapitolyo nagsasago na po tayo ng investigasyon para po dyan po sa nangyari po, Councilor. Councilor, anything more? Baka meron po kayong nais po nga iparating at ipanawagan po sa ipong mga kababayan po. At of course, yung tulong din po natin pong, ng ating pong LGU sa ating pong mga kababayan po na apektado na kinakailangan po nga maibigay po natin na Councilor. Sa aking pong mga kababayan dito sa Umingan, makakaasa po kayo na ang LGU Umingan sa pangunguna ng ating Mayor Chris Ebertajo, Attorney Chris Ebertajo Lainez at Vice Mayor Emil Trinidad kasama ang Sangguniang Bayan, buong LGU Umingan na handa po kaming tumulong sa inyo dito po sa nangyari sa atin. Tulong-tulong po tayo at hiling ko sana maging mahinaon muna tayo, magtulungan na lang muna tayo. Wag po tayong magsisiyan. Naiintindihan ko po, mahirap po ang baba. Kahit po dito sa amin, dito sa mismo malapit sa bahay namin, hindi lang po inabot tong bahay namin pero muntik-muntikan na muntik na rin kami nabaha. Kaya maging mahinaon lang po tayo at magtulungan po tayo, Umingan.